Good morning po, church. Good morning. Parang hindi ba masyadong sigla. Good morning po! Ayun. Pwede po bang batiin natin yung ating mga katabi ng good morning din. Yan. Ngitian po natin. Yan yung nasa likod nyo, nasa harap. Ako rin po, ngitian nyo rin po ako. Good morning po. Good morning. Good morning, Sean. Amen. Mga kapatid, pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Yung malakas po na palakpak para sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit po? Mga kapatid, this is the last chapter of Nehemiah. Kaya po, ang umaga pong ito, mga kapatid, ay very special because dito po yung conclusion ng lahat po ng nangyari sa Nehemiah. Ready na po ba kayo malaman kung ano po yung mga nangyari? Alam niyo po, kaya po ang Bible ay talagang historical book kasi hindi siya katulad ng mga fictional book na kung titignan natin, pag mga fictional book, laging or madalas happy ending. Tama po ba? Gusto po na, lalo na mga Pinoy, gusto natin happy ending eh. Di ba? Ayaw natin ng ayaw natin ng mamamatay yung bida. Di ba? Kaya nga po, ilang years po yung yung ang probinsyano eh. Di ba? Hindi na natapos. Tama ba? Ilang years po yun sa mga nanonood? 9 years? 9 years ba? Ganon? Or 7 years? Ganon. Grabe po, di ba? Tumanda na po tayong lahat. Umiere pa rin yung ang probinsyano nung nakaraan. Di ba? Ngayon, pinalitan po ng Batang Quiapo. Pero tayo pong mga Pinoy, gusto po natin happy ending. But this Nehemiah 13 ay very direct po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. And the title of our message for today is The Test of True Revival. Sabi mo sa katabi mo, revival. Parang hindi naman revive pa. Revival. Alam niyo po, nung habang pinag-aaralan ko po ito, napakahirap po na chapter, ang chapter 13 ng Nehemiah. Ang dami pong sinabi dito. Yung pinabasa ko lang po kay Sister Rose ay yung Nehemiah chapter 13 verse 1 to 9. Pero ang ating pong i-cover, if I'm not mistaken, ay hanggang 20 plus, 26, mga ganun po. Napakahaba po nito. Pero, mayroon po tayong matutunan when it comes to revival. Ang tanong nga po dyan will it stand the test of time? Sino po dito yung may mahalagang gamit na binili nila a long time ago at hanggang ngayon ay gamit-gamit pa rin po nila? Meron po ba kayong ganon? Meron po, di ba? Yung pinapahalaga mong gamit. It stood the test of time. Maaring yung iba dito na nakabili ng kotse na matagal na panahon, hanggang ngayon, yung pa rin yung gamit nila. Maaring relo, maaring damit, maaring libro. 10 years, 20 years, 30 years. Kaya nga ang tanong will it stand the test of time? Alam niyo po, the true test of revival is time. Makikita po yung totoong revival, yung totoong repentance sa ating mga buhay, not in the first year, not in the second year, but in the long run. In the long term. Yun po yung sukatan, mga kapatid. Alam niyo po, dito sa next slide, alam niyo po yung pinakamatagal na company na nag-e-exist? Ang pinakamatagal po na company na nag-e-exist ay yung Hot Spring Hotel sa Yamanashi, Japan, or called Nishiyama Onsen Keiyunkan. Sana po tama yung pagkakabanggit ko. Para akong Japanese doon. Alam niyo po kung kailan po ito tinayo? 705 AD. At hanggang ngayon po ay operational itong hot spring po na ito. 1,300 years later, operational, at ito po pong matindi. Iisang angkal lang po yung nagmamanage po nito. So, naipasa po nila from generation to generation. Walaan niyo po kung ilang generations ang lumipas. Walaan niyo po mga kapatid. Sino po makakapagsabi dito? 100? Lower. 70? Lower pa po mga kapatid. 50? 52?
generations po. 52 generations, imagine niyo po. Napanatili pa rin po nila itong hot spring hotel po nila. And we can say that this hotel stood the test of time. Amen? Yung next po na picture. Sino pong nakakaalam po niyan? Sino po nakapunta na dyan? Intramuros. Intramuros, dito po sa atin. Alam po ba natin kung kailan ito na itayo? Spanish time, tama po. 1571. So, mga 500 years na po ang nakalipas bago po, nung ito po ay itayo. Up until now, andyan pa rin po yung Intramuros. Though may some renovation, pero makikita po natin na yung mga batong ginamit during that time, yun pa rin yung mga batong nandun. Halos yung mga nandun. Though may mga renovation na nangyari, but still, Intramuros stood the test of time. Ano pong nangyari from the past years? Spanish colonization, ano pa po? American colonization, Japanese colonization. Medyo nasira po siya, nabomba po siya, but still, it stood the test of time. At sabi po ng National Commission of the Arts that Intramuros is a representation of Filipino resiliency. Yung pagiging matatag ng mga Pinoy. It symbolizes the resiliency of the Filipino people. Sabi po dito, it is a testament of the Filipino people's resilience, fortitude, and hard-fought freedom. Kaya next time natitignan niyo po yung Intramuros, mag-iiba po yung tingin nyo, hindi lang siya basta pasyalan. Di ba? Ang tingin po kasi natin, it is a pasyalan. But it stood the test of time. Alam nyo po, kagabi po, kami mga youth, nakikiyouth po ito. Pumunta po kami sa Galas Church of Christ. Umating po kami ng worship night. At yes po, pumunta po kami doon and ako po ay naimbitahan na mag-speak po doon sa biyaya po ng Panginoon. At ang isa ko pong sabi po doon, yung ating po bang pananampalataya sa Panginoon ay all season or seasonal lang? All season? Will it stand the test of time, mga kapatid? All season or seasonal lang? Sabi ko nga po, baka parang magic sarap lang tayo. Para seasoning no? Seasonal. Minsan seasonal lang po Pagka masaya ka, pagka may blessing ka, doon ka lang naglilingkod. Pag may pagsubok, hindi. Sabi po dito, true revival will stand the test of time. Paulit-ulit po ako, di ba? Pero gusto ko pong emphasize sa inyo, that true revival will stand the test of time. Meron po akong 4 na gusto pong ibahagi at matutunan po natin lahat. 4 pong mga reforma o mga pagbabago po na ginawa during that time. Mga reforms po na meron pong kinalaman sa ating spiritual life. At nawa po matutunan po natin sa umaga pong ito. Number 1, temple reforms. Temple reforms during that time, but now, the temple is our body. Our body is the temple of the Holy Spirit. So, the temple reforms during that time is the test of spiritual life. Tignan po natin noon si Eliasib, ang paring namamahala sa mga bodega sa templo, maganda ang pakikitungo niya kay Tobias. Sino po si Tobias? Mga kapatid. Isa sa mga kalaban po. Pero si Eliasib, na paring namamahala ng mga bodega, kumbaga sa ating finance committee, parang ganun po parang finance ministry, namamahala ng bodega, namamahala ng mga ani, tropa niya po si Tobias, or sa Tagalog, si Tobias. Imagine niyo po yung kaaway nila, kaibigan niya, tapos siya'y namamahala sa templo, pagdating sa mga salapi at sa mga ani, parang may mali, mga kapatid. Tama? Sabi po dito, magandang pakikitungo niya kay Tobias,
Palibhasay, ano daw po, matagal na silang magkaibigan. Kaya't ano pong ginawa niya? Tignan niyo po pinahintulutan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid sa templo. Imagine niyo po, hindi Israelita, hindi Levita, hindi pare, nakapasok sa templo. Amonita po nakapasok sa templo. At ano pong sabi dyan? Binigyan po ng malaking silid o kwarto. Hindi lang po basta silid, malaking silid. Ang silid na ito ay taguan ng mga handog na pagkain butil. Imagine niyo po, tignan niyo po, insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa mga pari, 10 bahagi ng handog na butil, alak at langis na para sa mga Levita, sa mga awit at sa mga bantay sa templo. Imagine niyo po may ibang nakatira sa templo. Paano po pag nakita niyo si Pastor Emma na may kasamang iba na taga dyan sa labas dito tas dito natutulog? Magugulat po kayo, di ba? Pero sa kanila normal po. Mismong kaaway po ay nasa templo. Tignan pa po natin. Habang nagaganap yon, wala po si Nehemiah sa Jerusalem. Tignan niyo po. Sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia, ay nasa ika-32 taon ng paghahari, nagpunta ako sa kanya upang mag-ulat. Hindi nagtagal at ako'y pinahintulutan niyang makabalik sa Jerusalem. Doon niya po natuklasan na si Tobias ay nasa templo. Alam niyo po, ang background po nito, hindi lang basta umalis si Nehemiah ng parang 1 buwan lang, 2 buwan, tapos bumalik. Alam niyo po, 10 to 12 years ang nakalipas bago po siya bumalik. Naglingkod po ulit siya kay Haring Artaxerxes bilang gobernador sa loob po ng 10 hanggang 12 mga taon. 10 to 12 years after spiritual revival. Di ba nung nakaraan po, nakita natin in Nehemiah chapter 10, nagkaroon po sila ng revival. Natandaan pa po ba natin? Nangako po sila. Ano yung pangako nila? Hindi namin pababayaan ang templo ng Diyos. Chapter 10. 10 to 12 years after, 3 years later, 3 chapters later, pinabayaan po nila yung templo. The real test of revival, the real test of God's work in our lives is in the long term. Hindi ko po sinasabing pagka konti pa lang yung iyong panahon sa ating Panginoon, 1 taon, 2 taon, wala nang revival. Hindi po yun yung gusto kong sabihin. Gusto ko pong sabihin na laging ititest yung ating maturity sa pamamagitan po ng mga panahon na darating sa ating mga buhay. Alam niyo po yung problem dito? Ang problem po dito, unholiness. Revival fails when leaders don't encourage holiness. Eliashib had given temple space to an enemy of God named Tobiah for use as his personal living space. May compromise po Sa next slide. May compromise po sa buhay ni Eliashib. At maaaring kaya po hindi nagkakaroon ng tunay na revival sa ating buhay. Hindi nare-revive yung work mo, hindi nare-revive yung spiritual life mo, hindi nare-revive yung excellence mo when it comes to the school, kasi walang true revival. Kaya parang pag nag-work ka, hirap ka, pagod na pagod ka. Parang pagka nag-aaral ka, pagod na pagod ka. Alam niyo pong bakit? May compromise May compromise. Alam niyo po ginawa ni Eliashib? Pinapasok niya po si Tobiah sa temple. At tayo maaring yung ating templo, ang ating body, may pinapasok po tayong iba bukod kay Jesus. Kaya hindi po makapenetrate yung revival sa ating mga buhay. Amen po? Kaya hindi tayo magkaroon ng breakthrough sa ating life, sa ating career. Because there
is no true revival. Subukan niyo po mga kapatid na sumunod sa ating Panginoon at alisin po yung mga tubaya ng ating buhay, then there will be true revival in our lives. Amen po ba? Nag-compromise po sila eh. Ang nangyari po kasi dito, si Tobaya po, dahil mayroong pera, dahil mayroong tinatawag na familial connection sa mga to, kila Eliashib, nagtiwala naman sila. Nung nagtiwala sila, pinapasok po nila sa templo, at doon na po ginawa ni Tobaya lahat ng kanyang mga maling ginagawa. They compromise. The enemy will use different tactics just to make us compromise in our Christian life. Alam niyo po, nakita ko po dito mga kapatid, si Tobaya, pinigilan niya po yung paggawa ng templo. Tama? Ay, yung pag-rebuild ng wall. Ang kaso, hindi niya napigilan. Tama? Nag-isip ulit siya ng paraan para magulo yung templo. Alam niyo po, si Satan o ang demonyo, gagawa at gagawa siya ng paraan para masira ang buhay mo. Amen po ba? Gagawa at gagawa siya ng paraan. He will use every tactics, every scheme, every strategies para malayo ka sa Panginoon. At once na ikaw ay lumayo sa Panginoon, sira ang buhay mo. Kaya kailangan po nating gwardiyahan ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Hindi ka nga nabuwal o natumba ni Satan during ng rebuilding natin. Paano po sa next team ng ating church? Pero his next step is he wants you to be stagnant. Pag stagnant, hindi gumagalaw. Not growing. Not built up for the body. Alam niyo po, ang gustong gawin ni Satan sa ating mga buhay, maging stagnant po yung ating growth. Meron nga po tayong quote na lagi po natin naririnig sa one of our elders. When we stop learning, ano daw po? We begin to die. Ulitin ko po. When we stop learning, we begin to die. Once we stop studying the Word of God, we begin to die spiritually. Bakit tahimik po kayo? Mga kapatid, let this be a reminder to us not to compromise our spiritual life. Yung pagka may Bible study, namimili ka pa, Bible study ba ako? Alis kasi kami. Lagi naman nakaschedule yung Bible study niya. Tinaon mo pa sa Bible study, di ba? Application, mga kapatid. We need spirit-led leaders inside the church who will not compromise the Word of God. Kaya po dito sa FCC Manila, tayo po mga kapatid, maingat tayo sa pag-build ng leaders. Maingat po tayo sa pag-build ng deacons, ng elders. Why? Kasi may accountability po sila sa Panginoon. James chapter 3 verse 1. May double accountability po sila sa Panginoon. Meron po silang stricter judgment. Kaya yung mga leaders po na naririto, mga deacons, mga elders, we have a stricter judgment pagdating po sa harapan ng ating Panginoon. We are more accountable sa ating pong ginagawa. When the Word of God is not the authority inside the church, it is doomed to fail. Pagka yung pastor na lang yung laging nasusunod sa loob ng church, magtaka na po kayo. Pag isang elder na lang yung laging nasusunod sa church, magtaka na po kayo. Yung isang miyembro na lang yung laging pagka siya'y nagsalita, sunod agad lahat ng miyembro, hindi po dapat ganon ang church. Church is composed of the body of Christ. And the absolute authority is Jesus Christ alone. Amen? And His Word. Kaya nga lagi natin sinasabi, pagka may mga problema, may pagsubok, may issue sa loob ng church, ano bang sinasabi ng banal na kasulatan? Ano bang sinasabi ng Bible? Maaaring yung opinion natin, maging tama, maging mali, but this word will never fail. Amen? Kaya dito po tayo babase. Kahit sa pamilya po natin, kahit sa work po natin, mga kapatid, kahit saan pa po. Once na matutunan natin
sundin ang salita ng Diyos? Ano pong sabi ng Psalms? Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Ang sarap po, di ba? Pero kailangan sundin mo. Tingnan niyo po, ito po, pangako ng Lord. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Once you obey the word of God. Amen? Keep your life holy to maintain the fire of spiritual revival. Wherever we are, we should be set apart. Pag nasa trabaho ka, dapat kitang-kita sa iyo si Kristo. Paano po yun, mga kapatid? Paano po yun? Be excellent in what you do. Kung paano ka maglingkod dito sa church, dapat maging sa labas, ganun ka. Gagamitin ko lang pong example si Kuya Dex. Permission lang po. Nangyari si Kuya Dex, mahusay po sa pag-take ng picture. Sabi ko nga pag tinitake niya ako, gumagapo po kayo. Gumagapo po kayo. Pag pinapost di ba? Nakita niyo po yung last post, yung lost yet found. Parang hindi ako yun Pero nakita niyo po na excellent siya dito sa loob at excellent din po siya sa labas. Kailangan po, wala po tayong doble kara. Yung iba po, magaling sa labas. Pag binibigay sa loob, pwede na yan. Church lang naman yan. Dapat po, parehas. Dapat po sabay. Balance, mga kapatid. Tama po yun, balance. If you are excellent here, be excellent sa labas. And God will bless us, mga kapatid. Amen po? Kaya pag nagtrabaho ka, itodo mo. Pag nagnegosyo ka, itodo mo. Pag nag-aaral ka, itodo mo. Pag nagtuturo ka, itodo mo. Diba? At pag naglilingkod ka, itodo mo. Sabi mo sa katabi mo, itodo mo. Tignan mo. Itodo nyo, Ang sabi mo, ano pong sabi ng kanta? Kanta yun ibuhos mo. Diba? Kung gusto mo natin todo-todong pagpapala, todo-todo din dapat yung pagsunod natin. Amen? Sabi po dito, temple reforms is all about our spiritual life. Pangalawa naman po, financial reforms. The test of our giving. Mamaya po yung magta-tithes and generous giving, hindi na po mahihirapan. Kasi kasama po sa preaching ni Pastor yung test of our giving. Tingnan niyo po ito Medyo mahaba lang po talaga yung ating pag-uusapan ngayon kasi mahaba yung chapter. Pero tingnan niyo po ito. Nawa po ay wala po sana makatulog po sa atin. Kaya bantayan niyo po yung mga nasa gilid niyo. Baka pag pumipikit-pikit na yan, bantayan niyo po. Tingnan niyo po ito Nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga manghawi sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. Alam niyo po, nung binasa ko to, sabi ko, wala. Conflict of interest. Kasi pastor ako di ba? At isa ako sa mga naglilingkod sa loob ng templo per se. Nung wala na pong natatanggap, ito po, imagine niyo. Chapter 10 na sabi po ng mga Israelita, hindi namin pababayaan ang templo ng Diyos. Chapter 13, verse 10, umuwi po yung mga Levita. Imbis na sila yung nasa templo, ang ginawa po nila, nagtanim na lang. Nagtanim na lang po ng gulay. Nagtanim na lang po sila kasi pinapabayaan po sila sa loob ng templo. Bakit? Napupunta kay Tobaya. Sa mga Amonita. Imagine niyo po, sa sobrang hirap po ng buhay ng mga Levita at mga mga pare, umuwi sila para magtrabaho, para magsaka, para magtend ng flock, magpastol. Tingnan niyo po, ano pong sabi ni Nehemiah, verse 11? Ano pong sabi niya? Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Nung nakita po ni Nehemiah yun, nagalit siya. Valid naman po yung pagkagalit niya, tama po. Valid naman po.
Sabi po dito, kaya't pinabalik ko mga Levita at ang mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. Ginawa po ni Nehemiah, balik kayo sa templo. Ayusin natin to. Hindi pwedeng ganyan, hindi yan yung calling nyo eh. Di ba? Hindi yan yung panawagan ng Diyos sa inyo. Balik kayo sa templo, pang templo kayo eh. Iba yung calling ng mga yan, iba yung calling nyo. Pinabalik niya po sa templo. Dahil dito, ang lahat ng mamayan ng Huda ay muling nagdala ng 10 bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis at inipon ng mga ito sa mga bodega. Nawalan po pala ng ipon sa bodega ang kumakain si Tobaya at ang kanyang mga alipores. May nakikinabang na iba sa loob ng templo. Verse 13, pinamahala ko ang paring si Selemias, si Zadok, na dalubhasa sa utusan, at si Pedaias na isang Levita. Tingnan niyo po ito. Nung makita po ni Nehemiah yung problema, ano pong una niyang ginawa? Binago niya po yung mga nasa posisyon. Inalis niya po yung mga korap, pinilitan niya ng mga mabubuting at katiwa-tiwalang mga leader. Tingnan niyo po, pinamahala ko ang paring si Selemias, si Zadok na ano daw po? Dalubhasa, expert sa kautusan. At si Pedaias na isang Levita. Pinatulong ko sa kanila si Hanan, anak ni Zakur, at apo ni Matanayas. Kaya po binanggit yung mga pangalan yan para makita nila yung lineage, yung history ng family na yon, ano ba yung integrity ng family na yon. Tayo din po mga Pinoy, anong apelyido mo? Ilagan? Ay, mga ano yan eh. Matatalino. Hindi, joke lang. Joke lang po. Di ba? Pagka tinatanong ka, mga Ilagan, mga taga-ano yan ah. Di ba? Ganon po eh. Kunyari, gamit po tayo ng apel. Kunyari, Gomez. Gomez na lang po. Gomez, mga taga-ano yan ah. Taga-Bacolod yan ah. Hindi, joke lang po. Ganon di ba? Laging yung mga Pinoy ang sinasabi, Ilocano ka ba? Kapampangan ka ba? Yung mga ganon di ba? Laging tinitignan yung ganun po. Alam niyo po yung problem po dito? Faithlessness. Sabihin mo sa katabi mo, faithlessness. Revival fails when people stop trusting God to provide. Alam niyo po yung issue, kaya hindi tayo napagbigay? It's not about kulang tayo. Hello, church. Kaya hindi tayo mapagbigay, hindi sa kulang yung meron tayo. Alam niyo po kung ano, kulang yung tiwala natin sa Panginoon. Kaya hindi tayo mapagbigay. Hindi mo mabitawan. Because you don't trust God to provide for your needs. Amen po. The Jews' failure to tithe had a direct harmful impact upon the prison Levites. Ito na po ang sasabihin ko po sa inyo mga kapatid. Yung hindi po natin pagbibigay sa loob ng church, ay may direct impact po sa mga minister natin, sa mga pastor natin, sa mga lingkod ng Diyos, at sa mga ministries po natin. Amen? Because, realistically speaking, ano pong ipapakain natin sa mga kids? Pag tayo po ay nagkaroon ng kids service. Tama po ba? Ano pong magiging lunch natin tuwing Sunday, afternoon? Ano pong magiging budget ng ating youth? Ano pong magiging budget ng ating mga pastor? Hello, church? Hello po? Baka ang akala nyo po, Sunday lang po kumakain si Pastor Eman. Mukha lang po akong kumakain araw-araw. Hindi halata, no? Hindi halata. Pero mga kapatid, yung giving po natin sa loob ng church, practically speaking, it is for our ministers, for our pastors, and for the church. Amen po? Some who would have stayed to sing or serve in the temple were forced to return to the fields to grow crops. Wala po kasi silang makain sa templo eh. Ano unahin po nila? Naglilingkod nga po sila pero gutom naman po sila.
namatay na po sila sa gutom. Tapos walang concern yung kanilang mga miyembro. Mahirap po para sa akin sabihin ito. Kasi it is a conflict of interest para sa akin po. Pero ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Walang labis, walang kulang mga kapatid. Hindi po ito bias sa mga pastor, bias sa church. But here we see na pinabayaan talaga nila yung templo ng Diyos at yung mga lingkod ng Diyos. At once na pinabayaan po natin yung templo ng Diyos, yung mga lingkod ng Diyos, revival will stop, mga kapatid. Ano pong solution na ginawa ni Nehemiah? Kagaya ng sinabi ko kanina, he appointed faithful overseers to manage God's resources. Giving is a principle of faith. Kahit ilang beses pa nating sabihin dito sa pulpito na tayo ay magbigay, mga kapatid, if we don't see that giving is the way of God to show us that He is the ultimate provider, kapatid, sayang lang yung pagbibigay mo. Pag hindi mo maunawaan that God is the ultimate provider. At kung ang nasa isip mo, pag nagbigay ka sa Diyos ng salapi, salapi rin yung ibibigay niya sa'yo, doon ka nagkakamali, mga kapatid. Higit pa doon yung bibigay niya sa'yo. Kaya po bang bayaran yung peace? Hello? Kaya po bang bayaran yung kapayapaan sa buhay? Kaya po bang bayaran yung joy, yung kagalakan? Walang bayad po yun. Pero yun po yung ino-offer ni Lord sa atin. Amen? Hindi po kayang bayaran yun. Giving is a principle of faith. Pwede pa natin ulitin. 1, 2, 3, go. Giving is a principle of faith. Kaya ngayon matutunan po natin na magbigay. Hindi lang for practical purposes, kundi it is a test kung paano natin tinitignan ng Diyos as He is the ultimate provider. The problem, as part of their covenant with God, the Jews swore an oath to pay a temple tax to support the temple. Alam nyo, wala naman po talagang temple tax eh. Ginawa po nila. Nangako po sila eh. But they broke their promise, their covenant. Ayun po yung nakakalungkot. Yung mga ngako tayo, pero di natin tutuparin. Yung mga ngako kung maglilingkod ka, o kaya mangako ka na every Sunday, hindi na ako malilate. Pero late ka pa din. Ang tamaan po magbago. Sabi po, they broke their covenant in giving. Tawa-tawa po kayo ha. They also swore an oath to give the first fruit of their agricultural produce to support the Levites and priests. Application, mga kapatid, check our hearts. One factor that we are neglecting the house of God is through the lack of giving. When we don't give, ito pong sabi when we don't give, it is a way of turning our back on God. Sakit po nun. Sino po dito nasasaktan kapag ka nag-uusap kayo tapos bigla kang tinalikuran, inalisan ka? Ngayon po digital na eh. Nag-uusap kayo sa GC, biglang nag-lip, no? Di ka na nakasagot. Di ba? Paano po kaya kung di tayo nagbibigay? It is a sign that we are turning our backs sa ating Panginoon. Hindi lang po ito basta pagbibigay ng tulong sa mga full-time workers sa church. Mga kapatid, it is beyond that. When we give to the church, we are giving back to the Lord, not to the people. Number 3. Ano po yung una? Temple reforms, financial reforms. Pangatlo po, priority reforms. Babasahin ko na lang po yung mga naka-highlight na verse. Medyo mahaba po kasi. Dahil dito, pinagalitan ko ang mga namumuno sa Huda or sa Juda. Pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito. Nilalapastangan nyo ang araw ng pamamahinga. Ito mismo ang dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang inyong mga ninuno at winasak ang lungsod na ito. Lalo nyong ginagalit ang Diyos sa ginagawa nyong paglapastangan sa araw ng pamamahinga. Dito po kasi, alam niyo pong ginagawa po nila? Even the time na sila po ay sasamba sa templo, ginagamit po nila yon upang magtrabaho. Upang magkaroon ng kalakalan.
Tignan niyo po yung mga maliliit na verse. Nagpipisa po sila ng ubas sa araw ng pamamahinga, pero ang sabi po sa kautusan ni Moises na hindi po pwedeng gawin yon. Next slide. Kaya't iniutos kong mula noon, pagsapit ng araw ng pamamahinga, ang ginawa po ni Nehemiah, sinarado niya ngayon yung mga pinto ng wall, ng city walls. Para yung mga mangangalakal, yung mga negosyante, hindi papasok sa city. Hindi magkakaroon ng trading, hindi magkakaroon ng parang palengke style. Sinarado niya po ngayon. Kasi araw nga po ng pamamahinga. Sabbath day sa kanila. And Sabbath is holy. Tapos nilalapas na nga po nila. Kung minsan, ang mga mangangalakal sa Jerusalem ay sa labas ng patio natutulog, ito, tignan mo itong mga Israelitang to, kukulit. Sinarado na ni Nehemiah yung wall. Alam niyo po ginagawa nila? Sabado ng gabi, kung ano man pong araw po sa kanila yon, gabi pa lang, lalabas na po sila. Doon po sila matutulog sa labas ng walls. Imagine niyo po, para the next day, sarado man yung pinto, nandun na sila sa labas. Mauutang din talaga no? Pero pasaway. Araw ng pamamahinga, kumbaga sa akin ngayon, parang Sunday, 9 a.m., tapos punta ka ng SM. Uy, tamaan, magbago. Anong oras po bukas ng SM? 9 a.m.? Aten po, alam na alam. Alam niyo po, sinabi ni Nehemiah, alalahanin po ninyo ako, O Diyos, sa ginawa kong ito, at huwag ninyo akong parusahan sapagkat dakilang yung pag-ibig. Nag-guilty rin naman si Nehemiah kasi medyo strict nga yung mga ginawa niya. Pero during that time, sa tingin ko, yung ginawa ni Nehemiah, talaga naman kailangan gawin kasi ang kukulit ng mga Israelitan to Kung ikaw yung nasa posisyon ni Nehemiah, mapapasabi ka na lang kay Lord ng, Lord, remember me. Sorry talaga kung ginawa ko to. Pero kailangan. Di ba? Alam niyo po yung problem nila? The Sabbath was being ignored in disobedience to God's clear command under the old covenant. This was a problem of priorities. And here, sa atin mga kapatid, hindi naman po natin sinasabi that we are under the Mosaic covenant or yung Sabbath day. But meron tayong itinalagang araw para sa Panginoon. Di ba po? Kung paano ka gumising pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, pag pupunta ka ng work mo, ng school, ay kaso, mahirap po sa ating mga Pinoy pag Monday, tinatamad Pero kung paano ka gumising, paano ka mag-prepare, kailangan hindi ka late, kailangan maayos ang pananamit mo, nakaplansya yan, maayos ang buhok mo, maayos lahat. Pag ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, dapat mas the best yung para kay Lord. Yung araw ng pamamahinga, yung Sunday natin. Amen? Kasi doon makikita kung sino yung priority sa buhay mo. Yun yung one factor. Setting our priorities straight. Tignan niyo po itong parang pyramid. Pyramid na priorities. Una daw po, sino daw po? God. Pangalawa, family, home. Ang lagi nga po namin sinasabi ni Pastor Mark, your family is your first ministry. Pangatlo daw po, ano daw po? Church, ministry, work, business, and others. Pagka nagkandalabo-labo po yan, pag inuna po natin yung work dun sa taas, inuli po natin si Lord, o kaya inuna po natin yung family kaysa kay Lord, inuna po natin yung others or yung business bago si Lord. Magka nagkanda gulo-gulo yung priorities mo, magkakanda gulo-gulo din ang buhay mo. Ganun lang po kasimple yun. Bakit? Sasabihin naman ng iba, bakit naman yung mayayamang tao? Yung mayayamang tao, ang dami nilang pera, successful sila. Tanungin niyo po sila, may peace po ba sila sa buhay nila? Laging may uncertainty. Parang laging mauubos ng pera. Diba?
Pwede nyo po yung picturean. Setting our priorities straight. Pag hindi una si Lord, sa tingin niyo po ba dadalo yung blessing? Hindi po. The New Testament makes it clear we are not under the law. Ito nga po yung sinasabi ko of the Sabbath. In the same sense, Israel was under the Old Covenant. But we are certainly under the same obligation to make honoring God more important than making money or spending money. Hindi ko po sinasabing wag na kayo magtrabaho. Kasi kailangan po natin yan. Hindi ko rin po sinasabing wag na po kayong gumastos para sa inyong mga sarili, kasi kailangan din po natin yan. Pero pag yan na yung mas mataas sa'yo, mas mataas na yung trabaho mo, mas mataas na yung ibang tao, mas mataas na yung business mo kaysa sa Diyos, doon na po may mali. Nagigets niyo po ba yung gusto kong sabihin? Nagigets niyo po ba yung punto ko? Pag may iba ka ng Lord sa buhay mo, naku po, delikado po yan. Pag may ibang nagmamaneho sa buhay mo, delikado po yan. Honor God with one day of your week. The Sabbath was never meant to be a burden. Burden po ba yung pagpunta sa church every Sunday? Hindi po, di ba? Hindi siya burden. Sana naman po wala po ditong parang pagka nagpipreach si Pastor Eman, aligaga tingin ng tingin sa oras. Naku, magsasaing pa ako mamaya. Kain na lang po kayo dito. Parang aligagang-aligaga. Tagal naman mag-preach si Pastor Eman. Tuwan-tuwa sa pulpit. No? Mga kapatid, yung pag-honor po natin sa Sunday, ako nga po natutuwa kasi may isang pamilya po dito na talagang maaga po sila lagi. Kaya minsan naiya ako na naka-short at naka-ano pa ako eh. Kaya kailangan maabutan nila ako nakabihis na rin. Kasi ang aga po talaga nila. It is a sign of our love for Jesus. Amen? It is an opportunity to refresh us. Alam niyo po ba ang church ay charging station? Dapat charging station ng church ha. Hindi po siya parang dito ka pa na nauubos. Dapat ito yung charging station mo. Kasi ubos ka eh, di ba? Monday to Saturday, ubos ka eh. Mentally exhausted, spiritually exhausted, physically exhausted, emotionally exhausted. Pagdating ng Sunday, ito yung charging station mo. Sabi mo sa katabi mo, nakapag-charge ka na ba? Mag-charge na po kayo ngayon, mga kapatid. It is a time to worship and study God's Word. Yung iba po dito, gusto lang yung praise and worship. Pag dumating si pastor, lalabas, magme-merienda. Diba? O kaya, ihi ng ihi. Diba? It is a time of fellowship and accountability. Sunday is not a rest day. Meaning, it is not just a time to relax. Sunday, pahinga ko to kasi nagtrabaho ko Monday to Saturday. Mag-SM ako, mag-Netflix ako, kakain ako sa labas, gagawin ko lahat ng gusto ko. Nakalimutan mo na may service pala kayo. Buti nga po dito sa ating church, hindi buong araw eh. 2 hours lang po, 3 hours maximum. Tapos, kung gusto mong umati ng training, may mga training po tayo. Diba? Hindi naman po kinukuha yung buong araw natin. We have 7 days in a week. We should honor God all the time. Amen? Pero, yung Sunday, special po yun. Bakit? Bakit special? Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Tignan mo, sige, tignan mo. Kaya special yung Sunday, kasi kasama mo yung kapatid mong sasamba. Amen? Kung sa bahay kasi, ikaw lang yun eh. Nagpe-pray ka mag-isa, nagde-devotion ka. Pero pag Sunday, may kasama ka. Parehas kayo nagcha-charge. It is our time to have fellowship with one another. Diba? Minsan once a week mo lang makita yung ngiti ni Nanay Mela eh. Diba? Ilan na po yun, mga kapatid? Financial reforms. Ano po yung pangalawa? Una pala yung temple reforms, financial reforms, priorities reform. And lastly, mga kapatid, relationship reforms. The test of our faithfulness. Malapit na po tayo matapos.
Kapit po kayo, kapit. Nalaman ko rin noon, maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Ammon, at Moab. Sinabi po dito ni, naglagtaw lang ako ng mga verse, pero doon po sa mga verse na yon, sa verse 24, tignan po natin, hindi ko po naisama. Pero tignan niyo po yung ginawa ni Nehemiah. Ito po ay rated, SPJ, striktong gabay, at patnubay ng magulang ang kailangan. 24. Dahil dito, kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at iba pang mga wikang Banyaga, ngunit hindi sila nakapagsalita ng wika ng Huda. Imagine niyo po yung nagawa ng intermarriage sa kanila. Nag-asawa po sila ng ibang lahi. Ano pong nangyari? Nakalimutan nila yung sarili nilang lingwahe. Sarili nilang wika. Ito pa po. Alam niyo po ginawa ni Nehemiah, pero hindi ko naman po sinasabing gawin din po natin as leaders or as church. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo at sinabunutan. Pagkatapos, pinapanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Medyo extreme po, or extreme talaga, yung ginawa ni Nehemiah. Doon sa mga taong iyon. But, ganun po kagrabe at kabigat yung kasalanan ginawa nila. Tignan niyo po, the problem is, in the years Nehemiah was away, maintindihan mo si Nehemiah, doon mali yung mga ginawa niya, sinabunutan, ganito, ganyan. Pero maintindihan mo kung saan nanggagaling eh. Guys naman, inayos na natin yan eh. Kung ako po si Nehemiah, inayos na natin yan. Nangako pa nga kayo, may covenant pa nga tayo. Tapos, pagdating ko ulit dito, ganyan na naman tayo. Tao din po si Nehemiah, mga kapatid Nagkakamali din po siya. In the years Nehemiah was away, the Israelites had resumed their practice of intermarrying with the pagan nations surrounding them. He cursed them, he struck some of them, and pulled out of their hair, and made them swear. Why God hates intermarriage? Hindi po racist ang Panginoon. Mga kapatid, lilinawin ko po, bakit ayaw ng Diyos na yung mga Israelita ay mag-asawa ng ibang lahi na nasa paligid nila? Not because God is racist, not because God is biased, na sinasabi po ng ilan, without looking at the context ng mga verses na ito. No. Alam ng Diyos na kapag nag-asawa po sila ng ibang lahi, sasamba sila sa Diyos-Diyosan. And that is the biggest mistake that they can do sa kanilang buhay. Not because God is biased, God is racist. No. Because God knows na mapapalayo sila. Mapapalayo yung relationship nila kay Lord. Sasamba sila sa iba. At ayun yung ayaw mangyari ni Lord. Na mapalayo ang Israelita sa Kanya. Kaya ganun na lamang po yung laging paulit-ulit na huwag kayong mag-asawa. Sasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Sino pong example nito? King Solomon. Though King Solomon is successful when it comes to his kingdom, na sobrang payapa, but it is, ang lagi ko nga pong naiisip, King Solomon is the embodiment, sorry for the word, of compromise. Why? Nag-compromise siya eh. Para magkaroon ng kapayapaan sa kingdom, ano pong ginawa niya? Nag-intermarry po siya sa iba't ibang mga lahi. 700 concubines, 300 wives. He compromised for the sake of peace. Pero hindi real peace. The test of true revival. Will it stand the test of time? Clear yung conscience ni Nehemiah. Remember me. Ayun yung sinabi ni Nehemiah. At the end of it all, Nehemiah knew he did his best to make the people of God strong, safe, and secure. Beyond that, he also led them to be pure, worshipful, and obedient. In Nehemiah 10, the people made a solemn covenant to God that they would not do three things. May covenant po
ang mga Israelita. Kaya ganun na lang po yung galit ni Nehemiah eh. Ngako kayo, di nyo naman susundin. Commit pa kayo na nalaman, di nyo naman gagawin. Nawala lang ako ng 10 years, nagwala naman kayo. Three things pinangako ng mga Israelita chapter 10. Do not have ungodly sexual relationship, not buying and selling on Sabbath, and supporting the work of God with money sa temple. Tatlong pangako, lahat ay nabigo. They failed. And Nehemiah 13 is Israelites' failure. Nehemiah chapter 6, chapter 7, na-rebuild yung wall. Ang bilis, di ba? Ang bilis ma-rebuild yung wall. Pero yung spiritual wall ng buhay nila, wasak. 12 years, wasak. 12 years, no revival. Wasak, mga kapatid. Ayaw po nating wasak yung wall ng buhay natin, tama? Ayaw po natin nun. Nehemiah chapter 10, verse 39, the people promise we will not neglect the house of our God. Nehemiah chapter 13, verse 11, Nehemiah had to ask, why is the house of God forsaken? Bakit niyo pinabayaan? 3 chapters later, 12 years later, this makes a point vividly clear. The law, the rules, vows, promises, covenants are all ultimately powerless to stop sin. Kahit anong pangako mo dyan, kahit anong commit mo dyan, kahit anong gawin mo, without the grace of God, mapapagod ka lang. Without Jesus Christ, mapapagod ka lang. Kaya isama mo si Jesus sa pangarap mo, sa trabaho mo, sa lahat ng gagawin mo, isama mo siya. And surely goodness and mercy will follow you all the days of your lives. Amen? Isama mo, kapatid. The test of true revival is on how we live a life of surrender to Jesus. Surrendered na pa talaga yung buhay natin. O kunya-kunya rin sumusuko lang. How we live a life of honoring Jesus. Does your life reflects and honor Jesus? Kapag ka nakikita ng ibang tao, nakikita ba nila na si Jesus sa buhay mo? And how we live a life of imitating Jesus. Tatlong bagay po. Surrender, honor, imitate. Surrender, honor, imitate. Araw-araw, mga kapatid, surrender, honor, imitate. Surrender, honor, imitate. If we could be saved by our own promises, by our own commitment to Jesus, then His death would have been noble, but unnecessary. We aren't saved by some vow we make or some leaf we turn over, but by trusting in who Jesus is and what He has done to save us. The test of true revival, mga kapatid, will be seen kung paano natin paglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Kung paano ka maglingkod. Kung gigil na gigil ka sa paglilingkod. Gigil na gigil ka sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya kapag ikaw ay sumunod, naglingkod, nagbigay, nagkaroon ng relationship, panggigilan mo na sumunod sa Panginoon, itodo mo yung pagsunod mo. Ibuhos mo, ibigay mo kay Lord. At ako naniniwala na ang ating Panginoon, hindi niya pwedeng hindi suklian. Sabi nga po ng Bible, we cannot outgive God. Vice versa po yan, ha. Kung tayo po binibigyan natin ng lubusang pagpupuri ang Panginoon, lubusang pagkilala ang Panginoon, we cannot outgive God. Goodness and mercy will follow us. But in the same way, if we are disobeying God's commandments, we reap yung consequences ng ating mga actions. Mga kapatid, our personal spiritual revival, ang tanong, will it stand
the test of time. Sa umaga pong ito, gusto ko po na tayo po ay nakaupo lang habang nagmi-minister tayo. And then, may I call on the keyboard lang po, keyboard. Kagaya po nung nasa Nehemiah chapter 13. Isipin po natin, in the next 10 years of our lives. 10 years of our lives. Imaginin po natin, nasa na po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Will it stand the test of time? I want you to pray and make a commitment to the Lord. From this moment on, and then 10 years from now, hindi po natin masasabi kung tayo po ay nabubuhay pa dahil ang buhay po natin, sabi ni Santiago, ay parang usok lamang. But still, let us make a commitment to our Lord. It is only by His goodness and faithfulness, His grace, His mercy, His love. That's why we are here. Kaya mga kapatid, ipikit mo lang at make a commitment to God. It is between you and God. Make a commitment to Him. Make a commitment to the church. Make a commitment to your spiritual life, to your family, to your ministry. Lord, here we are today, recommitting our lives to you. Lord, pagod na po kami, Panginoon. Nasarilinin yung mga pagsubok po namin. Pagod na po kami, Panginoon, na stagnant yung growth namin. Pagod na po kami, Panginoon, na hindi makapagbigay para sa iyong iglesia. Panginoon, pagod na po kami gawin ang lahat ng aming mga kaya nang wala ka, Panginoon. Pagod na po kami, Lord God, sa mga relasyon na hindi naman nakakalugod sa iyo. Pagod na po kami, Panginoon, na unahin ang aming mga sarili. Pagod na po kami, Panginoon, sa tanikala ng mga kasalanan sa aming mga buhay. Lord, alam po namin that in your presence, there is peace. There is joy. There is rest, Lord. Kung paano niyo pong pinagpahinga si Elijah, Lord God. At kung paano niyo pong sinasabi that sa unang Pedro, Panginoon, to cast all our anxieties, all our cares unto you. Because you care for us, Panginoon. Here we are, Panginoon, right now we are recommitting ourselves, Lord. We are recommitting our spiritual lives, Panginoon, na wala pong ibang papasok sa puso po namin, walang ibang uupo sa trono ng buhay po namin, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. We are recommitting our giving, Panginoon, because giving is a principle of faith. And a view, Lord God, that you are the ultimate provider in our lives. We are recommitting our giving, Lord God. We are recommitting our priorities, Panginoon. Ikaw ang una sa lahat. We will seek first your kingdom and your righteousness. And all ng mga pangangailangan namin will be covered, Panginoon. Because you are our great provider. We are recommitting our relationship to you. Your faithfulness, Panginoon, endures forever, Lord. And tignan niyo po yung faithfulness ng inyong mga lingkod na naririto.
It is a test of our spiritual life, a test of our giving, a test of our priorities, and a test of our faithfulness unto you. Lord, ang mga kapatid ko pong naririto, ang bawat FCC Manila member, Lord God, ang isang pamilyang ito, hindi man po kami magkakadugo, Panginoon, pero pinagbuklod mo po kami ng iyong banal na dugo bilang magkakapatid sa Espiritu, Lord. At ayun po yung mas matimbang, dahil kami po yung magkakasama sa langit na bayan. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Mga kapatid, let us receive the blessing of God in our lives. Receive the joy. Receive the peace. Receive the love in our lives. Receive His grace, His mercy, His faithfulness. Thank you, Lord, for all that you have done in our lives. Truly, you are good all the time, Panginoon. And all the time, Panginoon, you are good. Your goodness will surely follow us, Lord God. Your goodness, your mercy will follow every FCC Manila family all the days of their lives. You deserve, Lord God, all the praises, the honor, the glory. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, Amen and Amen. Pinakamataas na palakpak po para sa Panginoon. Pinakamataas na palakpak po.